mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, nagdaralita. Maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw ng itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli me tangere. Gaya ng nasabi ko, ang mga Indio ay mapagpabaya. Wala nang higit pa sa kamagmanga nila. Padre, nasa bahay tayo ng mga Indio. Maaaring masaktan mo si Kapitan Tiago. Huwag kayong mabahala. Si Santiago hindi nagpapalagay na isa siyang Indio. At bukod pa doon, wala naman siya sa harapan natin. Mga kaibigan! Nais ko ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng yumao kong kaibigan. Kagagaling lang niya sa Europa. Reverensya, kayo po ba si Padre Damaso? Ang matarik na kaibigan ng aking iba ko, ama. Ha? Ako nga si Padre Damaso. Ngunit ni minsan hindi ko naging kaibigan ng ama. Huwag niyong pansin ang panggitungo sa akin ng kura. Ako kailangan ko na magpaalam na at marami pa akong aasikasuhin. Sa ngalan ng Espanya at Pilipinas. Sa ngalan ng Espanya at Pilipinas. Sandali lamang, darating pa si Clarita. Paparito po ako bukas, kaya asikasuhin ako. Nakita ninyo? Mayabang at mapagmataas. Nararapat lamang talaga na hindi magpadala ng bata sa Europa. Oh, Clarita, pumunta kayo ng Tia Isabel mo sa Beaterio at kunin nyo yung gamit mo. Hindi ka na babalik doon, magpaalam ka na, ha? At dediretso na tayo sa Malabon pagkatapos. Pinsan, sa San Diego na lang tayo magtungo. Higit na mas maganda ang bahay natin doon. Tama ka. O sige, sa San Diego na tayo pupunta. Si Crisostomo. Lokong bata ito. Ano bang nangyayari sa iyo? Magbihis ka na habang nag-uusap sila ng ama mo. Huwag mo silang pag-andayin ng maluwat. Hindi pa rin talaga umupukas ang gano'n ng Mariclara. Lagi mo ba akong naaalala? Marahil, nalimot mo na ako sa dami ng iyong paglalakbay. O baka naman sa dami ng babaeng iyong nakilala. Nalimot ba kita? Nalimot mo bang pagmamahal natin? At ang sumpang paliligayahin kita, ano man ang aking tadhana. Ang baon ko ay ang alaala mo lang. Alam mo ba, labis ako nalungkot nung nagpaalam ako sa'yo, Crisostomo. Labis ako namulila. Naalala mo ba nung bata pa tayo, nung nagalit ako sa'yo? Maghapon nga tayo hindi nag-usap, diba? Sumakit ang ulo mo dahil sa tindi ng sikat ng araw. At ako naman, nilagyan ko ng dahon ng sambong yung ulo. Napangiti ka. Hinawakan ko ngayong kamay. At tayo nagkasundo na. Ito nga ang dahon ng sambong na inilagay mo sa akin. Ito lang ang tanging baon ko. Mahal ko. Kailangan ko na palang umalis. Araw ng patay bukas. Punta pa ako sa San Diego. Paalam naman ko. Sandali. Nanay mo ito sa iyong ama. Salamat, mahal ko. Mag-ingat ka, mahal ko. Salamat. Ginoo, alam niyo po ba kung nasa ng puntod na may malaking cross banda doon dati? Ayun po bang may krus na malaki at may bulaklak na nakatanim? Sinunog ko na po yun. Bakit sinunog? Iniutos po ng purong malaki yung mahilig mamano. Iba na po nakalibing dyan. Pinamukay po niya sa akin yung bangkay na nakalibing dyan. Tapos, ipinalipat po sa libingan ng mga inchik.
Subalit sa kabigatan at sama ng panahon, tinapo ko na sa iyo. Anong ginawa ninyo sa aking ama? Nagkamali kayo, wala akong ginagawa Anong sa wala? ama. Hindi ako, kundi si Padre Damaso. Pahinga muna tayo, Crispin. Magkano bang kita mo ngayong buwan ka? 2 piso. Bakit ba? Nais kong bayaran mo sinasabi ng ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? 32 piso ang ibibintang nila sa'yo. Kahit isang taon ako magtrabaho, hindi natin babayaran yan. Ngunit wala talaga ang ninakaw. Kapag nalaman ito ni Inay, natakot ako. Tahan na, Crispin. Hindi malalaman ninyo yan. Basilio, may multa akong 2 real dahil sa maling pagpapatulog ng kapana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo isinasauli ang ninakaw mo. Ngunit wala talaga ang ninakaw. Sabihin mo sa kanya yung kaka, sinungaling na hapos lupa. Halika! Nakatulong mo, Crispin! Para saan ang mga yan, Ale? Para sa kura. Nais ko siyang makausap. May sakit ang kura. Tungkol saan ba yun? Ang anak ko si Crispin, hindi pa umuwi. Crispin? Kung gayon, ikaw ang ina na magnanakaw. Pagkatapos magnakaw ay lumayas. Hay nako, pinaguhuli na siya ng mga gwardiya sibil ngayon. Hindi! Hindi magnanakaw ang anak ko! Basilio! Christine! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Basilio! Crispin! Mga anak ko! Gamit ang anak ko! Si Basilio! May dugo! Si Basilio! Bakit may sugat ang anak ko? Dugo! Dugo! Ako ang hinanag magnanakaw! Dugo! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Ginoo, anong mapaglilingkod ko sa iyo? Sinadya ko po kayo rito para sa isang malagang bagay. Nais ko po sana magpatayo ng paaralan sa bayan. Napakagandang balak at siya ko ring pinapangarap noon. Ang may papayo ko sa iyo makakabuti para sa iyo na lumapit sa kura, sa kapitan at sa lahat ng makapangyarihan. Maganda po ang inyong payo. Umaasa po ako na may sasakatuparan lahat ng balak ko sa lalong madaling panahon nang walang palaki. Dapat kayong magdukod ng ulo, Ginoong Ibarra. Mahal ko ang Espanya at Pilipinas. Bakit ako magbababa ng ulo ko kung alam ko namang dapat ko itong itaas? Sapagkat ang iyong lupain ay nasa ilalim ng lakas ng iyong kaaway. Nakalimutan niyo na ba na sila ang pumatay sa aking ama? Wala na ba kayo ibang mapapayo? Mayahantulad ko kayo sa isang halaman, Ginoo. Isang halamang nanggaling sa Europa at inilipat sa babatong lupa ng Pilipinas. Kung hindi kayo yuyukod at paparaanin ang hangin at kayo'y mababaklo. Maraming salamat sa iyong payo. Tutungo ako sa kura ngayon upang ipagtapat ang aking balak at gayon din ang pagpahayag ng kahabag-habag na kalagayan ni Sisa. Ginoo, huwag kayong lalapit sa unang bato. Layo ko sa paaralan sapagkat nanganib ang inyong buhay. Marami kayong kalaban, Ginoo, kaya